my beloved Boss Mike Cervera. Oh, Nympha, pasok. Ito na mga kababayan, pakinggan nyo maigi. Sa Senado, Kasi inaasahan na nga namang sandali dito sa Senado ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa summons ng Senate Impeachment Court. Yan ay dahil na silbihan na ang Kamara ng kopya ng answer o sagot ng Vice President sa nasabing summons. Sa patakaran kasi, mauunang bigyan ng kopya o i-furnish ng sagot ng Vice President ang Kamara na tumatayong prosecution sa impeachment trial at saka yan dadalhin dito sa Senado. Ang Senado ang tumatayong impeachment court. Ang magre-receive dito ng answer o sagot ng Vice Presidente sa summons ay ang Senate Secretary na tumatayong Clerk of Court ng impeachment court. Yan ay si Attorney Renato Bantug. Doon sa information doon sa Kamara, ang final ng kampo ng Vice Presidente ay answer ad cautelam. Sabi ng mga abogado, ang anong ibig sabihin yan? Pakipaliwanag kung ano ibig sabihin. ad cautelam ay nangangahulugan na with caution. Hindi kasi With caution. Ano ibig sabihin uli nun? Para mas maunawaan ng sambayanan. With caution daw. Yung sagot ni Buday. kinikilala ng kampo ng Vice Presidente yung jurisdiction ng impeachment court. So doon sa Putik na yun, nakala ko ba? Ready ka na? Bakit ngayon ang sagot mo? Ha? Bakit ang sagot mo hindi mo kinikilala? Yung impeachment court, pukinang Kita nyo mga kababayan ko kung kala ko ba naman, Sarah? Atapang atibuka. Putik na yan, parang siya daipo ka lang matapang Bakit ngayon? Sabi mo nung nakaraan, ready ka na. Naghamon ka pa. Para magkaroon na ng bloodbath ka mo pa. Tapos ngayon ang isasagot mo, walang jurisdiction ang impeachment court. Kaya dapat hindi matuloy. Ay, grabe. Ibang klase, mga kababayan. Ibang klase to si Buday. Akala ko ba tapang? Hoy, mga TTS dito. Hoy, kayo mga TTS na mahal ko. Oo, ayoko kayong murahin. Hoy, baka naman pakisagot nyo. Samantalang nung nakaraan todo tanggol kayo na kanyo at tapang at tao ni Buday. Bloodbath kung bloodbath, sabi nyo pa. Inayunan nyo pa yung katangahan niya. Yan ang sinasabi ko. Ang naniniwala sa baliw ay mas baliw pa kayo. Ibang klase. Sige, tuloy. ito lang yung nasilip natin, yung unang bahagi ng answer ad cautelam ng Vice Presidente. Ang sinasaad dito, ang Vice President sa pamamagitan ng kanyang counsel and without waiving any jurisdictional and or other objections dito sa impeachment cases at doon sa fourth impeachment complaint ay hinihingi na i-dismiss ng impeachment court yung articles of impeachment at ang isa sa mga nakasaad dito, void. Hinihingi nila na i-dismiss daw, mga kababayan. Uy! Takot si Buday. Uy, Buday, takot ka palang dumalo. Nasaan na ngayon yung bloodbath mo? Uy, mga kababayan, maliwanag na ito na si Buday. Takot na takot. Oo, nanginginig na. Nginig na ho si Buday dito sa impeachment trial niya. Grabe mga kababayan Antindi. Akala ko naman atapang-atao siya. Yung pala mga kababayan, impeachment trial pa lang yan. Oo, wala pa yung mga warrant of arrest niyan. Paano kaya kapag lumabas ang warrant of arrest niya? Paano kaya kung lumabas yan? Warrant of arrest ng ICC, warrant of arrest ng mga korte, kung saan sinampahan ng kaso sa ombudsman. Paano yan? Masisiraan na ng ulo lalo yan. Baka sa susunod, gumagano na yun, Nagpapanggap na.
Nanghuhuli na ng langaw. Grabe, no? Matindi si Buday. Ibang klase. Matindi. Oh. Ab inisyo o walang bisa mula sa simula yung articles of impeachment laban sa vice-presidente. Kita nyo nang palusot nila. Wala daw bisa na ngayon ng impeachment complaint laban kay Buday. O nasa na ngayon yung tapang? Sige nga. Kala ko ba matapang? Bongo, ipagtatanggol mo pa ba yan? Aminin mo na. Aminin mo na, iiwan mo na yan. Oo. Ngayon, mga kababayan ko, ayan maliwanag na. Takot talaga si Buday. Si Buday, nanginig na siya. Kaya mga kababayan, impeachment trial, sabi niya, bloodbath yan. Bloodbath kung bloodbath. Oo. Ngayon, ang ending, pigilan natin yan. Hindi ko kaya yan. Sabi ni Buday, mga abogado, 16 pa naman kayo, pwede po ba ipigilan yun? Hindi ko kaya talaga yan eh. Mahirap ipaliwanag yung ninakaw ko. Ang hirap ipaliwanag yung ninakaw ni Buday, mga kababayan. Diba? Oh. Yung ikasampung araw ng summons ng impeachment court ay pumatak nung araw ng Sabado at dahil weekend ay binigyan ang vice-presidente ng hanggang ngayong araw para mag-file ng answer doon sa summons. Hanggang alas 7 ng gabi ang office hours dito sa Senado, kaya ayon kay Attorney Renato Bantug, hanggang dyan sa oras na yan, hihintayin o maaring tanggapin dito sa Senado na tumatayong ang impeachment court ang answer ng vice-presidente sa summons ng impeachment court. Ako si Ninfa. Inaantay ka na, Buday. Putik na yan, pa-special ka talaga. Hanggang kahuli-hulihan, 10 araw yung binigay sa yung palugit. Hindi ka man lang nagpakita. Dapat nung unang araw pa lang, kung palabang ka talaga, para bumilib naman yung mga tatanga-tanga. Uy, yung idol nyo, si Buday, hindi na nagpakita. Eh di mapapahiya ka. Baka yung mga DDS ayaw na sa'yo. Kita mo, nag-aaway-aaway na sila. O, di ba? Yan ang problema, Buday. Mag-aaway-aaway sila sa'yo dahil sa'yo. Wala na. 16 abogado mo, natatakot ka? Yung 16 mo pala na abogado para lang pigilan yung impeachment trial mo? Ma-dismiss na? Grabe, ang tanga-tanga ni Buday, ano? Cecil Fernandez, kanina pa ako naka-live, sa totoo lang. Pagod na nga yung lalamong ng tom. Pagod na pagod ako magtrabaho. Tapos, ito yung ipapatapik sa akin ng aking admin. Walang yung topic to, mga kababayan, sa totoo lang. Oo. Nakakabobo to eh. Oo, tong topic na to, sa totoo lang po, nakakabobo. Our beloved Boss Mike Cervera.